Nananawagan si Senador Erwin Tulfo na maipasa ang Media Workers Magna Carta matapos ang naganap na putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, nalagay sa panganib ang ilang mamamahayag na nagko-cover sa Senado habang nagaganap ang insidente. Sinabi ng senador na mahalagang maprotektahan ang mga media worker dahil sila ang naghahatid ng impormasyon sa publiko sa gitna ng mga krisis. Binanggit din niya na karamihan sa mga reporter sa Senate beat ay walang sapat na pagsasanay para sa police o combat reporting. Sa ilalim ng Senate Bill No. 249, isinusulong ang minimum wage, overtime pay, hazard allowance, insurance at security of tenure para sa mga manggagawa sa media. Ayon pa kay Tulfo, layunin ng panukala na kilalanin at maprotektahan ang karapatan at kaligtasan ng mga mamamahayag habang ginagampanan nila ang kanilang trabaho. Samantala, isinusulong naman ngayon sa Kamara ang Anti-Ticket Scalping Act upang mapigilan ang iligal na bentahan ng concerts at event tickets na sobra-sobra ang patong na presyo. Tungayan ang buong detalye ng aking ulat. Para sa mga concert goers dyan, madalas ba kayong makaranas ng problema sa peke at overpriced tickets? Asahan na maaari na itong masolusyonan dahil naghain si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ng panukalang batas na nagpaparusa sa mga ganitong insidente. Layunin ng panukalang batas na protektahan ang mga consumer laban sa mapanlinlang at hindi patas na bentahan ng tiket sa online at personal na transaksyon. Sakop ng panukala ang mga tiket para sa concerts, sports events, fan meets, beauty pageants, festivals at iba pang entertainment events. Sa ilalim ng panukala, magiging bawal ang pagbili at muling pagbebenta ng tickets ng lampas sa 10% ng orihinal na presyo kung walang pahintulot mula sa organizers. Ipinagbabawal din ang paggamit ng automated bots, fake accounts at iba pang teknolohiya para malusutan ang online queuing systems at purchase limits ng ticketing platforms. Nagbabala rin na maaaring mapatawan ng multang aabot sa 500,000 piso at pagkakakulong ng hanggang 3 taon ang mapapatunayang lumabag sa batas. Kasama rin sa pananagutan ang mga kumpanya, organizers at sellers na hindi maglalagay ng babala laban sa ticket scalping at walang sapat na monitoring mechanisms. Dito inaatasan din ang mga event organizers at ticketing companies na magpatupad ng mas mahigpit na sistema laban sa scalpers at online syndicates. Matatandaan noong Pebrero ng kasalukuyang taon ay nananawagan si Senador Francis Kiko Pangilinan sa National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang umano'y operasyon ng mga scalper at sindikatong nagbebenta ng tiket sa napakataas na presyo. Samantala, ayon naman sa tagapagsulong ng panukala, mahalagang mapanatili ang patas na access ng publiko sa tickets at mapigilan ang pananamantala sa mga fans at concert goers. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nananawagan naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Ombudsman na imbestigahan ang umano'y anomalya sa flood control project sa Davao City matapos ang malawakang pagbaha sa ilang lugar doon. Ayon kay Tino, kabilang sa binaha ang Matina Pangi, Matina Crossing at Bunawan bunsod ng malakas na pag-ulan dala ng ITZZ at Easterlies. Sinabi ng mambabatas na nagsasagawa ang kanilang grupo ng pagsusuri sa 121 flood control projects mula 2019 hanggang 2022. Sa naturang review, sinabi niyang may hindi bababa sa 80 proyekto na umano'y may questionableng kontrata na umaabot sa 4.44 billion pesos. Kabilang umano sa nakita nilang issue ang overlapping contracts, pagbabago ng lokasyon at mga proyektong hindi pa rin natatapos sa kabila ng halos buong bayan. Hinikayat ni Tino ang ombudsman na magsagawa ng agarang investigasyon at panagutin ang sinumang mapapatunayang sangkot sa mga irregularidad. Sa ibang balita, nasabat ng Philippine Coast Guard o PCG at Philippine National Police ang
tinatayang 700 master cases ng hinihinalang iligal na sigarilyo sa karagatang sakop ng Pasay Negros Oriental. Ayon sa mga otoridad, sakay ng isang Hong Kong boat ang isang sigarilyong may umanong pekeng tax seals. Tinatayang nasa 40 million pesos ang halaga ng nasabing kontrabando batay sa umiiral na presyo sa black market. 10 individual ang naaresto at kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP habang nagpapatuloy ang investigasyon. Mahaharap ang mga suspects sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at iba pang kaukulang batas. Ayon naman sa PCG, bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iligal na kalakalan sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.